Tahimik muna tayo ngayon, kahit saglit lang. Pakiramdam mo ba parang may gustong sabihin si Lord sa puso mo, pero di mo lang marinig? Hindi ka nagkataong napunta dito. Sa dami ng pwedeng mangyari ngayong umaga, pinili mong magdasal. Yan ang hakbang ng pananampalataya na hindi binabaliwala ng Diyos. Sabi sa awit 10, magpakatahimik kayo at kilalanin ninyong ako ang Diyos. Sa gitna ng ingay, problema o pagkalito, may tinig na dumarating sa kalmado. At sa sandaling ito, ang tinig na yon ay gustong dumampi sa puso mo. Kaya buksan mo ang puso mo dahil may gustong ipahayag si Lord. Magsimula tayo. Minsan sa katahimikan ng umaga, may mga tanong na di natin masabi kahit sa sarili natin. Pero alam ng Diyos. Alam niya yung iniiyak mo sa gabi, yung hinihiling mong sagot na paulit-ulit mong dinadala sa panalangin. Bawat paggising mo, may bagong habag. At ngayong umaga, may inihandang sagot ang langit para sa iyo. Ang sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti ninyo, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya kahit parang walang direksyon minsan ng paligid, ang plano ng Diyos buo at buhay para sa iyo. Kapatid, ang Diyos hindi nagpapabaya. Ang paglapit mo ngayon ay hindi aksidente. Isang hakbang ito patungo sa direksyon ng langit. Ang oras mo ng panalangin ay hindi lamang pag-asa, ito'y koneksyon. Isang banal na sandali kung saan ang langit ay yumuyuko para makinig. Kaya habang nakikinig ka, hayaan mong magsimulang huminga ang Espiritu ng Diyos sa puso mo. Dahil ang panalangin ay hindi lang salita, ito'y tugon. At ang tugon na yan, darating ngayon. Isulat sa mga komento, Panginoon, handa na akong marinig ka at huwag mong kalimutang mag-subscribe para sama-sama tayong manalangin tuwing umaga. Huminga ka ng malalim, pumikit ka kung gusto mo at hayaang humupa ang lahat ng alalahanin sa loob mo. Ang daan na dinaanan mo kahapon, kahit magaan o mabigat, ay bahagi ng plano na ngayon ay humahantong sa bagong umaga. Panahon na para tanggapin ang signal ng Diyos, ang kanyang direksyon na dumarating ngayon sa iyong buhay. Sa bawat tibok ng puso mo, sa bawat hanging pumapasok sa bintana ng silid, naaalala mong ang Diyos ay hindi natutulog. Siya'y nasa tabi mo, nakikinig, nagmamasid, naghihintay ng isang ginawa mong kilos ng pananampalataya. Ang sabi sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at tutugon ako. Ipakikilala ko sa iyo ang dakila at lihim na bagay na di mo pa nalalaman. Hindi ito pangako lamang, ito'y sigurado. Hindi ito hula lamang, ito'y katotohanan. Ngayon, tinatawag ka para marinig ang tugon, para makita ang direksyon, para maranasan ang pag-usbong ng pag-asa sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tayo ngayon ay maglapit sa Kanya ng maluwag at bukas na puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, narito ako. Handa akong makinig, handa akong tumugon. Hayaang ang presensya niya ay dumampi sa iyong isip at katawan. Gusto mong matanggap ang tanda ng Kanyang pag-ibig at narito siya, nagbukas ng langit para sa iyo. Hindi mo na kailangang maglakad ng walang direksyon. Hindi ka na kailangang mabahala sa kung saan ka pupunta. Ang direksyon ng Diyos ay malinaw, nakahanda at dumarating ngayon. Sa katahimikan ng umaga, tanungin mo sa sarili mo, ano ang hinahanap mo? Ano ang inaasam mo sa puso mo? Malawak ang sagot ng Diyos. Maaaring ito'y katahimikan, maaaring ito'y malinaw na salitang buhay, maaaring ito'y bagong simula. At anuman ang sagot niya, tanggapin mo ito ng bukas ang isip, buong tiwala. Gawing panalangin ang iyong hiling. Ipakita mo sa akin ang palatandaan at ipakita mo sa akin ang daan. At sa kumpas ngayon ng pananampalataya mo, magsimula kang magsalita sa Diyos gaya ng kausap ang pinakamatalik na kaibigan. Diyos ko, halina't magsalita ka ngayon. Narito ang pangako. Hindi niya iniwan ang gawa niya sa lupa. Hindi niya pinabayaan ang tinawag niya. Ikaw ay tinipon niya sa umagang ito para sa isang layunin, para sa isang galaw
na makikita mo sa buong araw mo. Hayaan mong ang liwanag niya ang magsalubong sa iyo. Hayaan mong ang kanyang tinubos ang magsimula ng bagong kabanata. Ang iyong pagharap sa umagang ito bilang oras ng panalangin ng umaga ay hindi basta ritual. Ito ay simula ng birtud, simula ng direksyon, simula ng sagot sa mga nakatagong tanong. Isipin mo, harapin ang araw mo na may katiyakan, na alam mong may tinig na nagsasabi, "Ako ang Diyos na kasama mo." Panginoon, sisimulan mo ba? Dahil ang mensahe niya ay dumarating hindi palagi sa malakas na tinig. Minsan, ito'y parang bulong. Minsay parang pag-iban sa puso mo habang ikaw ay tahimik. At sa sandaling iyon, tunay mong masasabi, "Narinig ko, Panginoon, at ako ay tumugon." Ngayon, magsalita ka. Huwag matakot. Sabihin mong, "O Panginoon, ipakita mo ang tanda mo. Ipaliwanag mo ang direksyon. Gamitin mo ako at sandigan ang loob ko. At hayaang ang iyong panalangin ay maging tulay sa pagitan mo at ng langit. Huwag hayaang lumipas ang pagkakataon, sapagkat ang kausap mo ay Diyos na tapat sa bawat salita niya." Ang panalangin ng umaga mo ay magsisilbing sisidlan ng kagandahan ng kanyang plano. Sa bawat minuto na dumaraan ngayon, mararamdaman mo ang pagkilos niya sa paligid mo, sa pag-aspas ng hangin, sa siklab ng araw, sa tahimik mong pag-iisip. Ang direksyon ng Diyos ay hindi palaging may kasamang tunog, pero ito'y may katiyakan, parang sinag na dumudampi sa iyong balikat. Gaya ng sinabi sa awit 109:105, "Ang iyong salita'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking daan." Kaya't ngayon, hayaan mong ang kanyang salita ang mag-ilaw. Sa wakas, panalangin kita, "Panginoon, ako'y nagtitindig sa harap mo ngayon, inaasahan ng sagot, naghihintay ng tanda. Buksan mo ang aking mga mata sa kung ano ang kailangan kong makita. Buksan mo ang aking puso sa kung ano ang kailangan kong tanggapin. Itama mo ang aking mga yapak kung saan hindi pa malinaw ang direksyon. At sa pag-akyat ng aking tinig, ako'y tapat, ako'y totoo, ako'y handang dumalo sa iyong panawagan." Habang hihintay ka sa susunod na sandali, tandaan mo, ang Diyos ay may kilos na dumarating. Ang iyong panalangin ng umaga ay hindi naging hangin lang. Ito ay binago ng araw na ngayon ay sumisikat para sa iyo. At ang susunod na bahagi ng iyong araw ay magsisimula sa sandaling magsalita ka ng amen at akayin ng iyong puso patungo sa kilos ng pananampalataya. Kung narinig mo sa puso mo ang malakas na "Amen, Panginoon," isulat mo sa komento, "Handa akong makita ang tanda mo, Lord." At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa susunod na panalangin ng umaga. Ngunit bago tayo lumipat sa mas malalim na bahagi ng ating panalangin at paghahanda para sa tanda, itanong mo sa sarili mo, handa ka na bang marinig? Handang makipaglakad kasama ang Diyos sa araw na ito? Sabihin mo sa komento, hayaang ang direksyon ng Diyos ang tangapin ko ngayon. Mag-subscribe para sa mga panalangin na may kabuluhan at sagot. Huminga ka ng malalim. Pumikit ka ng sandali at hayaang ang banal na espiritu ang humaplos sa puso mo. Dahil ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay tungkol sa isang lalaking pinagkatiwalaan ng Diyos. At sa kwentong ito, makikita mo ang iyong sariling pangalan, ang iyong sariling tinig na tumatawag, "Narito ako, Panginoon." Naalala mo ba ang kwento ni Gideon, isang ordinaryong tao nakatayo sa gitna ng kahinaan na hindi niya akalain na siya ang gagamitin ng Diyos para sa dakilang plano? Sa aklat ng hukom, dumating ang tinig ng Diyos at sinabi, "Ikaw ang pipiliin ko." At sa sandaling iyon, nagbago ang buong takbo ng kanyang buhay. Katulad nito, ngayong umaga, ang Diyos ay naglalapit sa iyo. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa karangalan mo, kundi dahil sa puso mong nagpapasiya na tumugon. Dahil naniwala kang ang panalangin ng umaga ay may direksyon, may pangako, may sagot. Bawat araw tayong nagigising, kasama na natin ang hakbang ng pananampalataya. Ngunit kadalasan,
Hinahanap natin ang malaking tinig, ang malakas na pakpak ng anghel, ang malalaking senyales na alam natin agad ang direksyon. Pero ang Diyos kadalas ay nagsasalita sa katahimikan, sa pagitan ng hininga at muling hininga, sa pagitan ng pagpikit at pagbukas ng mata. Sa kwento ni Gideon, nang tanungin siya kung paano niya tutugunin ang tawag ng Diyos, nagsabi siya ng mahina, "Paano ako?" Ngunit tinugon siya ng Diyos, "Ako ang kasama mo." Kaya kahit iniisip mo na wala ka pa, kahit iniisip mo na hindi pa sapat ang lakas mo, tandaan mo, ang Diyos ay hindi mananawagan ng handa. Siya ang naggagabay at nagbibigay lakas. Sa panahon mo ngayon ng panalangin ng umaga, ito ang pagkakataon mong ituwid ang landas ng puso mo. Itanong mo, "Panginoon, nasaan ka?" At hayaang sagutin ka niya ng isang salita na hindi mo inaasahan. Ang susunod na bahagi ng buhay mo ay hindi magtatagal. Nagsisimula na ito ngayon. Ang direksyon ng Diyos sa iyo ay hindi nakatago. Nakahain na para sa iyo ang plano niya. Maging bukas ka lamang. Maging buong puso ka. Huwag kang matakot. Hindi kailangang ramihin ang tugon mo. Minsan, isang tahimik na, "Narito ako, Diyos ko," ay sapat na para buksan ang pinto ng milagro. Sa kwento ni Gideon, nang kumbinsihin siya ng Diyos na lumaban, nakita niya ang tanda. Isang buntis na katutubo ang nagdala ng baliw na pahayag at nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan. At sa umagang ito, ang Diyos ay nagsasabi sa iyo, "Sa kahinaan mo, ako ang iyong lakas. Sa alinlangan mo, ako ang katiyakan." Habang naglalakad ka sa araw na ito, naiisip mo ba na ang tanda na hinihintay mo ay patuloy nang gumagalaw sa loob mo? Na ang panalangin mo ng umaga ay naging pag-asa, naging susi sa pagbubukas ng langit? Hindi pa huli ang lahat. Sa bawat nagising mong puso, sa bawat pagbukas mo ng mata, may pagkakataon kang makatiyak. Ang direksyon ng Diyos ay kakaiba sa inaasahan mo, malikhaing sumasalubong sa iyo sa paraan na hinahanda niya. Panginoon, gusto ko pong isuko ang buhay ko sa iyong kamay ngayon. Gamitin mo po ako gaya niya kay Gideon upang makita ko ang tanda mo at sundan ko ang direksyon ng iyong pag-ibig. Sapagkat alam ko na ang panalangin ng umaga ay hindi lang basta paginaulit ng salita. Ito ay pagtanggap ng galaw ng langit. At alam kong ang galaw na iyon ay magsisimula ngayon. At ngayon tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang lumipat mula sa paghihintay tungo sa pagtugon? Handa ka nang bumangon, sumunod, lumakad sa direksyon na inilatag para sa iyo? Huwag mong sundin ang tingin ng tao lamang. Sundin mo ang tinig ng Diyos. Dahil ang himala ng umaga mo ay hindi lang sa nakikita kundi sa tiwala na ginawa mo kahit sa dilim. Isulat mo sa komento, "Ako'y sumunod sa direksyon mo, Lord." At huwag mong kalimutang mag-subscribe para mangaral tayo ng sama-sama sa umaga ng pananampalataya. Paano kaya kung ang susunod na bahagi ay magbubukas ng isang bagong sentido, isang pangako na malinaw, isang tanda na hindi mo makakalimutan? Ngunit ang sandali ay pupuntahan ka kapag nakahanda ka ng marinig at tumugon. Huminga ka muli, pumikit ka para saglit, at hayaang dumampi ang presensya ng Diyos sa bawat himaymay ng iyong pagkatao. Sa katahimikan ng umaga, maramdaman mong may naghihintay sa iyo, isang direksyon na hindi mo pa lubos na nakita, ngunit nais mong yakapin. Ngayon, hindi lamang tayo naglalakad patungo sa tanda ng Diyos. Ngayon, tayo ay hahakbang sa loob ng kanyang plano. Ang panalangin ng umaga mo ngayon ay isang tulay mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap, mula sa pagnanais tungo sa hakbang ng pananampalataya. Tanungin mo ang puso mo, ano ang inaasam-asam mong senyales? Ano ang tanda na gustong ibigay ng Panginoon sa iyo? At habang iniisip mo iyon, ipaalala mo sa sarili mo, hindi laging may maliwanag na kidlat, may mga sagot na malumanay, dahan-dahan, tulad ng pagbulong ng hangin sa dahon. Sa Salmo 46:10 sinabi, "Magpakatahimik kayo at kilalanin ninyong ako ang Diyos." At sa sandaling iyon, ang Diyos ay nagmumungkahi, "Tumigil ka muna,
at pakinggan mo ang tinig ko. Hindi basta paghihintay lang ito. Ito ay isang pagkilos ng loob, isang pagtalikod sa lahat ng ingay upang marinig ang isa na tunay na may direksyon. Isipin mong naglalakad ka sa isang landas na hindi mo pa kilala. May bahaging hindi mo pa natatanaw, ngunit sa unahan ay may liwanag na kumikislap, hindi malakas, ngunit sapat para sa isang hakbang. Ang panalangin ng umaga ang kanyang ilaw. Hindi mo kailangang makakita agad ng buong daan. Kailangan mo lamang isang hakbang sa panahong ito. At habang iniisip mong bakit hindi pa malinaw ang lahat, tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagmamadali. Siya ay gumagalaw ayon sa kanyang panahon, kanyang plano. At ang plano niya para sa iyo ay puno ng buhay, pag-asa, direksyon. Ngayon, isigaw mo sa sarili mo, Panginoon, buksan mo ang mga mata ko, buksan mo ang mga tainga ko, gamitin mo ang puso ko. Hayaang ang panalangin mo ay maging tunog ng pagtanggap at pagkilos. Dahil ang direksyon ng Diyos ay nagsisimula sa isang puso na bukas at isang bibig na handang magsalita. Narito ako, Panginoon, gamitin mo ako. At sa sandaling iyon, ang tanda na hinihintay mo ay maaaring magmumula sa isang simpleng, "Oo, Panginoon," na iyong binitiwan. Sa bawat hininga ngayon, isipin mo ang pag-akyat ng iyong pananampalataya. Gaya ng sinabi sa Salmo 27:1, "Ang Panginoon ang aking ilaw at kaligtasan, kanino ako matatakot?" Dinala mo na ang iyong katanungan sa Kanya, dinala mo na ang iyong pagnanais para sa tanda. At ngayon, ibigay mo na rin ang iyong pagtitiwala. Ibigay mo ang pangako mo sa Kanya na ikaw ay magsasunod, na ikaw ay susunod sa direksyon kahit hindi pa nakikita ang buong larawan. Dahil sa mga taong ganun ginamit niya noon at ginagamit niya ngayon, marahil ang senyales na hinihintay mo ay dumating na sa isang anyo na hindi mo inaasahan. Isang pag-araw, isang sulyap ng pag-asa, isang pagpapatahimik ng puso. Hindi mo kailangang maghintay ng dramatiko. Minsan, ang tanda ng Diyos ay parang yakap ng hangin sa pisngi mo. Maaliwalas, mapagili, ngunit totoo. At sa umagang ito, hayaan mong bumungad sa iyo ang isang bago at matiwasay na pananampalataya. Hayaan mong ang direksyon ng Diyos na dumarating ay maging iyong lakas, maging iyong kanta sa bawat hakbang. Habang naglalakad ka sa araw na ito, dalhin mo ang panalangin na ginawa mo bilang panata. Panginoon, susundin ko ang sinal mo. Tatanggapin ko ang direksyon mo kahit hindi ko pa lubos na nakikita. Huwag mong itago ang this moment sa sarili lang. Isulat mo sa komento, "Susunod ako sa direksyon mo, Lord." Dini-subscribe mo ang channel na ito upang patuloy tayong magsama sa bawat panalangin ng umaga dahil ang ating paglalakad ay may katapusan. Isang ganap na sagot, isang makabuluhang tanda. Ngunit bago tayo tuluyang pumasok sa susunod na bahagi ng paglakad mo kasama ng Diyos, itanong mo sa sarili mo, handa ka na bang makita ang liwanag sa dulo ng landas? Handa ka bang yakapin ang senyas na ipinadala niya? Maging alerto sapagkat ang tanda ay hindi palagi dumarating ayon sa oras ng mundo. Dumarating ito kapag ikaw ay nasa puso na handa, sa loob na bukas, sa isipan na naniniwala. Isulat mo sa komento, "Nakita ko na ang liwanag mo, Lord." Huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa aming susunod na panalangin ng umaga. Sabay nating makikita ang sagot, sabay nating mararamdaman ang direksyon ng Diyos. Ngayon na naramdaman mo na ang kapayapaan ng direksyon ng Diyos at nakita mo na ang liwanag ng kanyang pangako sa panalangin ng umaga, gusto kong itanong sa iyo, ano na ang susunod mong hakbang? Dahil ang pananampalataya ay hindi natatapos sa pagtanggap. Ito ay patuloy na paglalakad, araw-araw na pagsunod at pusong laging handang makinig sa tinig ng Panginoon. Isipin mong ang Diyos ay nakatayo sa pintuan ng puso mo, kumakatok. Hindi siya pumipilit, pero hindi siya umaalis. Hinihintay lang niya ang sandali na buksan mo. At sa umagang ito, baka ito na ang mismong sandaling iyon. Ang panalangin na binigkas mo, ang hinanakit na iniyak mo, ang tanong na paulit-ulit mong inuusal.
Ano ba talaga ang gusto mo, Lord? Ay sinasagot niya ngayon sa anyo ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, lakas na hindi galing sa iyo, at kumpiyansa na may darating na bago. Kapatid, ang tanda na hinihintay mo ay maaaring hindi dumating sa paraan na gusto mo, pero ito'y dumating sa paraan na kailangan mo. At minsan, ang pinakamalaking milagro ay hindi ang pagbubukas ng langit, kundi ang pagbabago ng paningin mo. Kapag ang pananaw mo ay naayon na sa Diyos, makikita mong kahit ang mga saradong pinto ay bahagi ng Kanyang plano. Ang hindi pa ngayon ay hindi kailanman. Kaya sa araw na ito, sa kalagitnaan ng iyong panalangin ng umaga, hayaan mong magsimula ang bagong pananampalataya, hindi batay sa nakikita, kundi batay sa tiwala. Ang sabi sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Alam kong may mga desisyon kang kailangang gawin. Maaaring personal, maaaring para sa pamilya mo, maaaring tungkol sa kinabukasan mo. Ngunit bago ka kumilos, hayaang mauna ang panalangin. Huwag mong hayaang mauna ang takot, ang kaba, ang opinyon ng tao. Unahin mo ang salita ng Diyos. Kung ang Diyos ay kasama mo, sino ang laban sa iyo? Tanungin mo yan sa sarili mo habang nagmumuni-muni. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakikita ng mata, pero ramdam ng puso. At sa bawat paggising mo, panibagong paanyaya ang umaga sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Kaya sa bawat panalangin ng umaga, sa bawat paghintot, pagninilay, ito'y hindi simpleng gawain lamang. Ito'y pakikipag-ugnayan, isang personal na relasyon, isang direksyong hindi basta direksyon ng mundo, kundi direksyon mula sa langit. Ngayon, gusto kong isiping kasama mo ako sa isang tabi ng bundok, tahimik, malamig ang hangin, at ang langit ay tila lumuluhod sa ibabaw natin. At habang tahimik tayong nananalangin, sinasabi sa atin ng Panginoon, ako'y hindi nagbabago. Ako ang Alpha at ang Omega. Ako ang simula at ang wakas. At kung sinimulan ko sa iyo ang isang bagay, ako rin ang tatapos nito. Kaya't huwag mong isuko ang paniniwala mo. Huwag mong bitawan ang tiwala dahil may ginagawa ang Diyos na higit pa sa naiintindihan mo ngayon. Kapag ang sagot ay tila hindi dumarating, baka ang sagot ay ikaw. Baka ang ginagawa ng Diyos ay binabago muna ang puso mo bago niya baguhin ang sitwasyon mo. Kaya sa umagang ito, magpasalamat ka, hindi dahil nakuha mo na ang lahat ng sagot, kundi dahil alam mong nasa proseso ka ng direksyon ng Diyos. At habang lumalakad ka, isa-isang bubuksan niya ang mga pinto, isa-isang maliliwanagan ang mga tanong, isa-isang magaganap ang mga pangako. At isang araw, mapapatingin ka sa likod at masasabi mong, salamat Lord, tama ka pala, hindi mo ako iniwan. Huwag kang matakot sa mga hindi mo pa alam, dahil hawak ng Diyos ang lahat ng iyon. At tandaan mo, kapag pinili mong sumunod kahit walang kasiguruhan, doon mo makikita ang pinakamalinaw na direksyon mula sa langit. Kaya ngayong araw, sa panalangin ng umaga na ito, sabihin mo, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero alam kong ikaw ay sapat. Isulat mo sa komento, tiwala lang, kasama ko ang Diyos. I-share mo rin ang video na ito sa kaibigan o kapamilya mong nangangailangan ng direksyon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na panalangin ng umaga. Dahil baka doon mismo ibigay ng Diyos ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Handa ka na bang tanggapin ang direksyon hindi batay sa iniisip mong tama, kundi batay sa plano ng Diyos? Maghintay ka, dahil ang susunod na salita mula sa langit ay paparating. Huminga ka ng malalim at hayaang bumalik ang salitang, ako'y kasama mo sa iyong puso. Dahil ang sandaling ito ay hindi lamang pagtatapos ng panalangin ng umaga, kundi simula ng bago mong paglakad kasama ng Diyos. Sa bawat minuto na lumipas, ang direksyon ng Diyos para sa iyo ay lumalapit, hindi may alingasngas, hindi palaging may malakas na tunog, ngunit may katiyakan, may pag-asa,
may galaw na makikita sa pananampalataya mo. Ngayong araw, gusto mong maging masigla, puno ng tiwala, na alam mong may tugon si Panginoon sa panalangin mo. Hindi ka na lang nakikinig, ikaw ay tumutugon. Hindi ka na lang naghihintay, ikaw ay lumalakad sa liwanag na inilatag niya. Ang bawat hakbang mo ngayon ay may tema, direksyon ng Diyos, panalangin ng umaga, tanda at sagot. Hindi mo kailangang pakiramdamin mong ikaw ay nag-iisa sa daan na ito. Dahil ang Panginoon ay kasama mo, sa bawat pagtitig mo, sa silid gabi ng iyong puso, sa bawat hininga mo sa simula ng araw, sa bawat narito ako, Panginoon, na binibigkas mo. At ang paniniwala mo ngayon ay hindi lamang para sa nakikita mo, kundi para sa tinig na hindi pa naririnig, ngunit ikaw ay naniniwala. Naniniwala ka sa pangako, naniniwala ka sa direksyon, naniniwala ka sa Diyos na tapat. Tandaan mo ang Salmo 37:23. Ang mga hakbang ng tao ay itinatalaga ng Panginoon at ikasiya niya ang kanyang lakad. Iyong mga hakbang mo ngayon, kahit paunti, kahit tila maliit, ay itinatalaga ng Diyos at siya ang magsisikap na ikasya iyon. Kaya huwag mong pagalitan ang sarili mo kung hindi pa malinaw ang buong larawan, dahil ang larawan ay binubuo sa bawat araw ng iyong pananampalataya. Sa panalangin ng umaga na ito at sa bawat salita mong binitiwan, gamitin mo ako, Panginoon. Ipakita mo ang tanda mo. Susunod ako sa direksyon mo. Ang langit ay kumikilos. Hindi mo man maramdaman agad, hindi ibig sabihin ay wala. Maaaring ang sagot niya ay dumarating sa anyo ng katahimikan, ng pang-ako sa puso, ng bagong pagnanais na lumakad kasama niya. Ang direksyon ng Diyos ay hindi laging may stafeta ng maliwanag na ilaw. Minsan ito ay isang malumanay na paggabay, isang salita sa isip mo, isang kumpas ng puso mo, isang pagbangon kahit pagod ka na. At ngayon, hawak mo na ang susi, ang katapatan mo sa panalangin ng umaga, ang pagsunod mo sa tinig ng Diyos, ang pagtitiwala mo sa Kanya. Ito ang magbubukas ng mga pintuan. Ikaw ay masdan ngayon hindi bilang isang naghihintay lamang, kundi isang lumalakad. May direksyon, may pag-asa, may sagot. Ang panalangin mo ay nagkaroon ng buhay. Ang iyong hakbang ay may kabuluhan. At ang araw mo ay may destinasyon. Ngunit tandaan mo, ang kwento ay hindi pa tapos. Ang sagot ay darating sa kaaya-ayang oras ng Diyos. At ang direksyon na inyong pinawiwilihan ay lalalim pa, lalawak pa, magpupuno pa. Huwag kang aalis sa pwesto mo ngayon sa panalangin ng umaga na ito, dahil ang susunod na hakbang ay may sorpresa. Handa ka bang makita ang obra ng Diyos sa buhay mo? Handa ka bang maging bahagi ng tanda na dumarating sa ibang tao dahil sa direksyon na tinanggap mo? Isulat mo sa komento, "Salamat Lord," sa direksyon mo. I-click mo ang susunod na video na lumilitaw sa screen ngayon upang mas marinig mo pa ang tinig ng Diyos laban sa ating buhay. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang may kasama sa panalangin ng umaga, para sabay-sabayan nating makamit ang tanda at sagot ng Diyos sa bawat araw.